Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So kahapon nga matapos ang panalo ng Lakers kontra sa New York Knicks, si LeBron ay natanong ng isang reporter kung ano ba ang advice o payo na may bibigay niya sa mga nakababatang players. Ayon kay LeBron ay alamin ang history ng game. Igalang ang mga nauna sa iyo kahit na hindi ka nito ginagalang. Maging professional nga daw. Kapag sakto ka nga daw sa oras, ibig sabihin nito ay late ka na. Magtrabaho lang nga daw ng matino at ibabalik ito sa iyo ng basketball. Pumunta nga daw sa gym, mauna kang pumunta dito at maging huli na umalis. Kung gusto mo nga daw na maging great at hindi makalimutan sa liga na ito, ang mga sasakyan, mga alahas at kung ano pang mga material na bagay ay hindi na mahalaga. Ang dami nga daw sa mga bata ngayon ang nawawala ng focus sa basketball bagus na pupunta ito sa mga material na bagay. Basketball nga daw ang unahin at dadating na lamang ang mga ito. So ayun nga po mga kaibigan ang payo ni LeBron sa mga nakababatang mga player. Well, tama ito. Madami nga sa mga player ngayon na kapag nakahawak na ng malaking pera o kaya naman nabigyan na ng malaking contract ay nawawala ng focus sa basketball. May iba nga na katulad ni LaMelo Ball na halos every game may ibang sasakyan ng gamit. Ngunit hindi nga nito magawang makapasok sa playoffs at maging healthy ng buong season. Andyan din ng katulad ni Zion Williamson na aminado na nahihirapan siyang magpigil na bumili ng pagkain at ang iba't ibang mga bagay ngayon dahil lahat na nga daw ito ay abot kamay na niya ngayong may pera na siya. May iba nga na nagsasabi na hindi lalabas ang tunay na galing ng isang player hanggat hindi pa ito nabibigyan ng malaking kontrata. Dahil may iba nga daw na nakakampante na matapos ito. Example, si Jordan Poole. Habang may iba naman na mas ginagalingan pa nila ang laro nila at pinapakita na deserve nila ito tulad ni Jalen Bronson. Kaya naman dito ka din nga bibilib sa tulad ni LeBron na laking hirap din. Walang tatay nagagabay sa kanya, ngunit wala kang makikita na baho niya sa labas ng court. Mapapamilya man ito o mga kaso, family man lang nga ito. Siya yung tipo ng player na pwede may mabatikos ka sa kanya sa loob ng court. Ngunit kapag sa labas ng court ay may nasabi ka pa din sa kanyang masama, hater ka na lang nga talaga. He gives back sa kanyang community at tumutulong sa mga taong nangangailangan. At sa loob ng court naman ay talagang qualified nga siyang magbigay ng advice na ito. Considered nga siya bilang isa kung hindi man siya ang greatest of all time. And despite the fame, fan love, and fan hate na natanggap niya, nananatili nga siyang dedicated sa basketball, sa pag-alaga ng kanyang katawan at nag-ensayo for more than 2 decades. 20 straight years na nga siyang nag-average ng 25 points or more. That is consistency and durability mga kaibigan. Growing up, I was a Kobe and Jordan fan, a typical hater na LeBron. Ngunit once you become a fan of the sport and not just a fan of a specific player, dito mo nga ma-appreciate ang galing ng bawat player. So ayun nga po mga kaibigan, malaking problema sa mga player na makabagong henerasyon ay mas inuuna pa nga nilang isipin ang mga pang-highlight sa kanilang Instagram account kaysa sa mga bagay na dapat lang masunahin pagtuunan ng pansin. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?